Magandang araw mga ka-idol. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo yung 5 fruit bearing vegetables to plant this rainy season. Number 1 mga ka-idol is to eggplant. Sa pagtatanim nito mga ka-idol, pwede tayong bumili ng quality seeds. Kaya naman yung mga sarili natin binhi. Sa pagpupunla pala nito, pwede natin sa seedling tray or direct sa lupa, pwede natin sila ipunla. And mula sa pagpupunla, 5 to 10 days ay nagsisimula na magsibulan yung buto ng talong na ipinunla natin. Kapag nasa 3 to 4 inches na yung taas ng ating mga punla, ayun yung time na pwede na nating i-transplant sa kanya-kanya nilang taniman yung mga seedlings natin. Make sure natin na after transplanting ay diligan agad natin ito. Then mga ka-idol, after 3 days of transplanting, pwede na natin lagyan ng pataba yung ating mga nilipat na seedling para mas mabilis na yung kanilang paglaki. Regular lang na paglalagay ng pataba hanggang sa makapamunga sila. 60 to 80 days after transplanting ay pwede na tayo makapag-harvest ng bunga ng ating mga tanim na talong. Yung lifespan pala ng talong ay umaabot ng 1 to 2 years. Ang pagtatanim ng talong ngayong tag-ulan ay dapat naka-raised bed or naka-flat para hindi nabababad ng tubig yung mga ugat ng ating mga tanim na talong at para hindi mabulok ang mga ugat nito. Then ang pangalawa is tong okra. Ang pinakamagandang pagtatanim nito is yung direct seeding na or direct planting. Sa pagtatanim ng okra ngayong tag-ulan, dapat ay naka-raised bed or naka-flat din ito para maiwasan natin yung root rot disease or pagkabulok ng mga ugat nito. Within 3 to 5 days lang ay nagsisibula na ang mga buto nito mula sa pagkakatanim. At kapag nasa 2 to 3 inches na ang taas ng mga tanim nating okra, ay pwede na tayong maglagay ng pataba dito para mas lalong bumilis ang kanilang paglaki. Then kapag nasa flowering stage na yung ating mga tanim na okra, ay mas maganda kung maaga pa natin itong lagyan ng complete fertilizer para mabuo yung mga bunga niya and makatuloy yung mga ibubunga niya. 60 days after planting ay pwede na tayo makapag-harvest ng mga bunga ng ating mga tanim na okra. At ang kagandahan dito mga ka-idol ay hindi sirain ang kanilang mga bunga. Low cost and less maintenance itong mga okra, kaya maganda ito for beginner, and pwede pa tayong makapagbinhi ng mga bunga nito para sa susunod na planting season. Ito pala yung mga bagong tanim ko na okra mga ka-idol, naka-intercrop lang yan dito sa mga tinanim kong sili, and talagang mabilis silang tumubo at lumaki. Then mga ka-idol, itong pangatlo is yung sili or chili. Mula sa pagpupunla ng mga buto nito, inaabot ito ng 7 to 10 days or at least 2 weeks bago magsibulan yung kanyang mga buto. Then kapag nasa 2 to 3 inches na ang kanyang mga seedlings ay pwede na natin itong i-transplant sa designated na taniman nito. Make sure din natin na naaarawan yung location na paglilipatan natin itong sili. Dahil tag-ulan na nga ngayon, dapat ay itatanim natin ito sa mataas na pwesto or mataas na lugar. Or pwede rin natin yung pagtataniman niya is naka-flat or nakakama or raised bed para hindi ito mababad sa tubig at hindi mamatay ang mismong puno ng ating mga tanim na sili. Sa pag-aalaga naman ng sili, dapat ay suportado natin ito sa pataba. Ang regular na paglalagay ng pataba sa tanim natin na sili ay makakatulong ito para mas mapabilis ang kanilang paglaki at paglago. And makakatulong din yung pagpupruning natin sa sili upang mas mapabilis natin maparami yung kanilang mga sanga-sanga or yung tinatawag natin na sucker. Mula sa paglilipat nito mga ka-idol ay aabutin ito ng mga 2 buwan bago ito makapamulaklak. And mula sa pamumulaklak nito mga ka-idol ay aabutin ito ng mga 80 days bago tayo maka-harvest ng mga bunga nito. Kahit anong klase ng sili ay napakagandang itanim ngayon kasi nga tag-ulan. Mas mabilis ang kanilang paglaki at paglago. Ang lifespan naman ng sili ay umaabot ng 1 taon or higit pa. Depende yan sa ating pag-aalaga. And yung pang-apat mga ka-idol ay itong patola. Sa pagtatanim nito mga ka-idol ay kailangan natin ng medyo malaking space dahil gumagapang itong gulay na ito. Within 5 to 10 days lang mula sa pagtatanim ay nagsisimula ng sumibol ang mga buto nito. And mula sa pagsibol ng mga buto nito, aabutin ng mga 2 weeks to 3 weeks ay nagsisimula ng gumapang ito. Kaya dapat ay meron agad tayong inihandang pagapangan nila. And kapag gumagapang na ang ating mga tanim na patola, ay pwede na natin itong applyan ng pataba. Dito sa amin sa bukid, ang ginagamit namin na pataba dyan is urea fertilizer kapag gumagapang pa lang siya. Then kapag dumating na yung time na namumulaklak na siya or namumuko na siya, combination of urea fertilizer and complete fertilizer yung ginagamit namin sa kanila.
Ito pala yung mga bagong tanim na patola dito sa bukid mga ka-idol. Bago pa lang silang nagsisibulan. Talagang mabilis sumibol yung patola mga ka-idol basta quality seeds yung gagamitin natin sa pagtatanim. And mula sa pagtatanim ng patola mga ka-idol ay aabutin ito ng mga 2 buwan o 2 buwan at kalahati bago tayo makapag-harvest ng mga bunga nito. Isang puno lang ng patola ay makakapag-harvest na tayo dito ng napakarami. And ang panglima ay itong sitaw or string beans. 3 to 5 days from planting ay tumutubo na ang mga buto nito. Ang pinakamagandang pagtatanim na nito ay direct seeding. Dapat ay may nakaredy na tayong balag na gagapangan nito kapag nagtanim tayo. 2 to 3 weeks from planting ay gumagapang na ito. Mula sa pagtatanim, 60 to 80 days ay pwede na tayo makapag-harvest ng mga bunga nito. Dapat ay mag-harvest tayo every 2 to 3 days para ma-encourage natin yung sitaw na mamunga pa ng mas marami. And syempre dapat suportado natin ito sa pataba every week kapag sila ay namumunga na. Ayun na din yung pinaka maintenance natin sa sitaw. Ngayon mga ka-idol ay gagawa tayo ng short demonstration sa pagtatanim ng patola. Ito yung buto ng patola mga ka-idol. Dito natin itatanim sa punlaan na ginawa ko. Simulan na natin. Yung buto pala ng patola na to mga ka-idol, binhi ko lang yung ano niyan, galing sa pabinhi. Siguro tagdadalawa na ang ilalagay ko sa isang punlaan. Lubog lang na natin na ng 1 inch. Yan. Lubog lang natin ng tag 1 inch. Then tabunan natin. Papakadali lang naman magtanim nitong patola mga ka-idol eh. Within 5 days lang mga idol sisimula nang tumubo yan, lalo't maganda yung buto natin, fresh na fresh mula sa pagkabinhi. Yung iba kasi buto mga idol, pagka nakabili kayo ng mga buto and tinanim nyo na ang tagal tumubo, 10 days na mahigit, baka yung buto na yon stuck na. Pagka ganon, mababa na yung ano nun, germination rate sa ano, dahil sa pagkaka-stock niya. Yun mga ka-idol, tagdadalawa yung tinanim natin na patola, na buto ng patola. And then may sumobra pa, didiligin muna natin yan mga ka-idol. Then didiligan natin mga ka-idol para matapos na tayo sa pagtatanim ng patola. Ayos na muna yan mga idol. Hindi natin pwedeng lawain yan dahil pagka nalawa yan at bagong tanim yung buto, posible na mabulok. Kaya katamtaman lang yung pagdidilig na ginawa natin.